Pakinggan po ninyo, pakinggan po natin itong sagot ng Malacanang sa mga banat ni Senador Amy Marcos na bangag daw ang gobyerno, walang malay. Ha? Pag sinabing walang malay, ano ba yung walang malay? Pag walang malay, ano, nahilo ka, hinimatay ka, manhid ka, o nawalan ka ng malay. Di ba? Pag sinabing walang malay, parang bang nag-collapse o parang wala. Ganon. Yun ang description ni Amy Marcos doon sa kanyang muling pagsalita sa rally ng INC. Nakakadalawang rally na itong INC. Dalawang beses na rin binibigyan ng pagkakataon magsalita si Amy. Pero ang mga batikos ni Amy, personal naman, laban sa gobyerno at laban sa kanyang kapatid. Kaya tuloy, ganito ang sagot ni Atty. Claire Castro, Undersecretary ng PCO. Ayan, no? Tingnan natin po yung sagot niya. Pakinggan po ninyo. Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at So, lumalaban. PCO galing, hindi sa presidente. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Ayan. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga. May ebidensya sila Sa pinapakita. panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood. Yung mga tulong sa mga mangingisda. Drugs. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi. Ayan, no? Ang sinasabi ngayon ng Malacanang, bulag, bingi, at paninira lang ang ginagawa. Fake news si Senator Amy Marcos. Dahil ang sinasabi ngayon ni Jose Castro, si dating Pangulong Duterte raw ang umaming gumagamit ng drugs.
Noon, si Amy Marcos ay gobernador pa ng Ilocos. Hindi ako kakamali nga, 2016. 2019, naging senador siya. Anyway, bakit nga wala tayong narinig kay Amy tungkol sa ganyan? Pero yung kanyang kapatid, kung upakan niya, siraan niya, banatan niya, personal. Pero sa mga ginagawa ni Duterte, wala daw kang maririnig kahit ano na masama galing kay Amy. Puro, alam natin, puro papuri sa mga Duterte, talagang Duterte siya. Pero yung galit niya sa administrasyon, hindi ilang issue. May kahalo pa raw fake news, personal na pagbatikos kay Pangulong Marcos. Yan si Amy Marcos. Yan o, matindi na ho yung away ng, hindi naman ang aaway si Pangulo, matindi na ho yung paninira nitong si Amy Marcos sa kanyang pamilya, nadadamay ang sambayan Pilipino, nadadamay ang Office of the President at ang mamamayan. Kasi pag ang Pangulo binanatan nyo, pag ang Pangulo pinersonal ng kahit na sino, ibang level na usapan yan. Pag puro banat ang ginawa ng kahit sino, wala naman dokumento, walang ebidensya, puro fake news lang, puro paninira lang, sabi ng Malacanang, yan ay sobra na. Wala na yan sa ulo. Hindi na yan papaniwalaan ng matitinong Pilipino. Sa akin namang opinion at observation, ang mga Pilipino naniniwala sa mga sinasabi conforme sa nagsasabi. In other words, ang personalidad ng isang tao ay makikilala mo base sa, anong tawag ito? Pagkatao, pananalita, at laman ng sinasabi. Quality na sinasabi. Ayun. So sa ngayon, dahil sinabi ni Del Castro, hindi ang presidente, hindi in behalf of the president, hindi ang sinabi. Ang sinabi niya ay mula sa PCO, ibig sabihin yung kanilang departamento. Yung PCO na, yung sumasangga, humaharap kay Amy Marcos, hindi na si presidente. Iyan ang sinasabi natin nung araw pa. Doon kailangan maging maingat si Castro. Hindi yung lahat na lang interview at lahat ng tanong sinasagot niya. Baka mamaya hindi alam ng Pangulo yon. Baka mamaya hindi yan ang boses ng Pangulo. Ngayon, parang nagbago na siya. Yung kanya sinasabing ito ay galing sa PCO, hindi galing kay Pangulo. Kaya para malinaw, mahalaga kasi yun eh. Pag ikaw ay spokesman ng Malacanang o ng presidente, dapat lahat ng komento at paliwanag mayroong approval o alam ng Pangulo. Kasi pagka hindi, Pangulo ang tatamaan. Pero ngayon, sinabi niya, yung kanya sagot na yan, ay galing sa PCO, Presidential Communication Office. Although yan ay Office of the President. Pero iba yun. Iba yung personality ng PCO kaysa sa yun sa Pangulo. Dahil yung Pangulo, Chief Executive yun. Ano man ang sasabihin nun, balita. Pero pag ang sinabi ng nagsasalita ay hindi galing sa Pangulo, delikado yun. Diba? So ayan, at least inaamin na ni Claire na ni Castro na galing sa PCO yung kanyang reaksyon. May gigil, may galit na rin. Kung ano ang panggigigil ni Amy Marcos na halos ma-adjust yung panga sa talumpati. Panga talaga. Sanabi ko, panga, alam bang panga ito, di ba? Ito, ano ba ito? Baba? Ito, panga. Gumagano'n-ganon siya dun sa tablado. Ay si Castro naman ay, ayun, nanggigigil na rin sa sinasabing fake news, paninira, pamimersonal. At naaawa daw siya sa mga pinagsasabi at yung mga naniniwala kay Amy Marcos. Ano ang inyong masasabi niya?